Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay. So, ang susunod ninyong proyekto ay tungkol sa Lolini Tangire. Lolini Tangire na naman. Ulit-ulit na mga high school pa tayo yan. Kung kaya, kinakailangan ninyong basahin ang nobela. Bye! Nakapili ka na ba ng concept para sa project natin sa Rizal? Ayoko na nga sanang gawin yun eh. Bukod sa luma na, wala namang kwenta yung Rizal. Ano ka ba? Required yun. Wala tayong choice. Tara, mag-brainstorm tayo mamaya. Ayoko, paulit-ulit na lang yung Noli. Di ko talaga mag-gets kung bakit kailangan paaralin yung Noli Me Tangere. Di naman to importante. Minor lang naman ito. Nakakapagod. Excuse me, miss. Anong lugar to? Ano? Anong year ngayon? Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi, Binibini. Anong taon ngayon? Ikaw, 18 siglo. Ikalabing ano? Kalabing walong siglo. Excuse me, sir. Alam mo ba kung saan yung Golden Shower Street? Uy, wikang English yan ha. Ba't mo alam yung Binibini? Ay, pero teka, pwede ba akong umupo dito, sir? Okay. Ginoo, ba't tila malalim ang iyong iniisip? Anong bumabagabag sa'yo? Ipinanganak silang bobo, lalaking bobo, at mamamatayang bobo. Ang alin, ang mga inyo pa. Siyempre, ano pa? Sistema ang humubog sa kanila at tayo ang may hawak ng sistema. Bakit pa natin babaguhin, no? Kapag kapag-aral sila, baka tayo ang palayasin. Binibini, ang edukasyon ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano kung mismong sistema natin sadyang pumipigil sa pangarap ng kabataan? Ano? Nais kong patayo ng isang paaralan sa San Diego. Akala ko'y maging daan ito upang mapukaw ang isipan ng kabataan. Hindi na sila manatiling alipin ng kawalang alam. Kaya't ngayon, naintindihan ko na hindi sapat ang mabuting hangarin. Kailangan din ng tapang, kailangan ng pababago sa sistema. At paano mo yung gagawin, Ginoo? Hindi ko alam, sapagkat hindi ako susuko. Dahil habang may kabataang tulad sa iyo na naniniwala sa pag-asa, may dahilan pa rin ipaglaban ang bayan. Ang lalim naman yung Ginoo. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra?
Sino yun? Si Maria Clara ba yun? Maria Clara? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Narinig ko mga sinabi ni Ibarra, ang mga pangarap niya, ang laban niya. Pero habang siya'y lumalaban para sa bayan, ako naman ay tinakwil ng simbahan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Hindi lahat ng boses ay naririnig. Ginamit nila ang kabanalan ng simbahan upang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Hindi to tama. Kailangan nilang malaman lahat ng totoo. Tama ka. Kailangan ko nang magsalita. Panahon na! Lalaban ako upang ipagtanggol ang aking sarili at ibang kababaihan na kanilang inapi. Tama ka. Hindi ka nag-iisa. Ang boses mo ang siyang magsisilbing katotohanan para mabuksan ang mata ng lipunan. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Bakit hindi ba kayo umuwi? Hindi mo sila nilakawan! Hindi mo sila itinuro! Ako'y hinalaban kita! Ganito palang itsura ng isang inang iniwan ng anak. Iniwan ng lipunan. Ayoko na. Ayoko na nito. Ibalik ka na ako. Ayoko na! Ibalik na lang ako, please! Mas susunod. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito'y salamin ng ating lipunan ngayon. Ang mga tauhan na sina Ibarra, Maria Clara at Sisa ay buhay pa rin sa katauhan ng mga taong nasa paligid natin. Sisisa na ngayon ang mga inang iniwan ng sistema, inang patuloy na lumalaban para sa pamilya pero binaliwala ng lipunan. Si Ibarra na ngayon ang mga kabataang inaasahang bumangon, maging pag-asa, katulad ko, katulad natin. Si Maria Clara ay hindi natahimik. Ngayon, siya'y sumisigaw para sa karapatan at pagkakapantay-pantay. Ngunit masaya ako dahil kahit sandali nasilayan ko ang katotohanan. At ngayon, alam ko na hindi sapat na basahin lang ang modelo. Kailangan natin itong isabuhay, isulat, at ipaglaban.